Naitanong mo na ba sa sarili mo kung paano kayang baguhin ng isang maling pasya ang takbo ng buong buhay ng isang tao? Ang kwentong ibabahagi ko ay nagsisimula sa isang tila ordinaryong pag-ibig sa kabataan. Ngunit ang mga pangyayari ay umusbong ng napakabilis at puno ng drama, kaya't imposibleng hindi ka madala. Ngayon, maririnig mo ang isang kwento ng pagtataksil, pagkawala, at isang hindi inaasahang pagkikita pagkalipas ng maraming taon na magpapabago sa lahat. Nagkakilala sina Alana at Leo noong mga binatilyo pa lamang sila. Si Alana ay masigla, mapangarapin, mahilig sa atensyon at magagarang galaw. Si Leo naman ay isang tahimik na binata mula sa pamilya ng manggagawa, walang kayamanan o koneksyon, ngunit handang gawin ang lahat para sa kanya. Ang bawat hiling ni Alana ay nagiging misyon para kay Leo na dali-dali niyang sinisikap tuparin. Mga bulaklak na pinitas sa paligid, mga candy na binili gamit ang huling pera niya, mga lakad hanggang madaling araw. Lahat ng ito ay paraan niya upang sabihing, nandito lang ako. Naniniwala si Leo na totoo ang kanilang pagmamahalan, na mayroon silang magkasamang kinabukasan. Gumawa siya ng mga plano kung paano niya tatapusin ang pag-aaral at maghahanap ng trabaho upang mabigyan ng maayos na buhay si Alana. Si Alana naman ay tinanggap ang kanyang pag-aalaga ng may ngiti, ngunit sa kaloob-looban niya ay nakikita niya ang sarili sa ibang buhay, mas masaya, mas mayaman, at puno ng kiling. At ang pagkakaiba sa kanilang mga pangarap ang naging unang bitak sa kanilang kapalaran. Isang halimbawa ay ang kanyang walang sawang pagbibiyahe sa kalapit na bayan kung saan nag-aaral si Alana. Tuwing Sabado, sumasakay siya sa pampublikong sasakyan, bumibiyahe upang makasama lang ito ng ilang oras at umuuwi bago maggabi, pagod, ngunit masaya. Naniwala siya na tama ang kanyang ginagawa, na unti-unti niyang nilalapitan ang kanilang pinagsamahang pangarap, ngunit hindi niya alam ang pinakamahalaga. Si Alana ay nagsisimula ng maghanap ng ibang mundo. Ang pagdating ni Marco ang nagpabago sa lahat. Siya ang kabaligtaran ni Leo. Kumpiyansa sa sarili, mapangahas, malakas ang tawa, at may mamahaling kotse. Parang nabulag si Alana sa kanyang kinang. Naakit siya sa ibang buhay na ito kung saan hindi na kailangan pang magbilang ng pera o maghintay ng masasakyan, kung saan tila magaan at walang problema ang lahat. Para kay Marco, si Alana ay isang hamon. Nagustuhan niya na hindi agad ito nagpakita ng labis na interes, hindi tulad ng ibang babae. Masigasig niyang hinabol ang atensyon nito, binubuhusan ng mga papuri at iniimbitahan sa mga party. Sa simula, tinataboy niya ito, nagkikilay at sinusubukang panatilihin ang distansya. Ngunit habang mas lumalaban siya, mas lalo naman siyang pilit na pinapalibutan ng atensyon ni Marco. Sa huli, sumuko si Alana. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng maging malapit sa isang taong sanay manalo at mamuno. At sa sandaling iyon, ang hindi nakikitang bangin sa pagitan niya at ni Leo ay mabilis na lumalim. Ang naging halimbawa ay ang mismong Sabado na iyon. Habang si Leo, tapat at tapat sa kanya, ay naghihintay sa labas ng bahay niya na may dalang bungkus ng bulaklak at basket ng strawberry. Si Alana naman ay masayang nagtatawanan sa hapag-kainan ni Marco. Ang gabing iginugol niya kasama si Marco ang naging hudyat ng kanyang pagtalikod. Si Leo naman ay naniniwala pa rin na siya ay para lamang sa kanya. Nang malaman ni Alana na nagdadalang tao siya, nabaliktad ang kanyang mundo. Para sa kanya, ito ay isang sorpresa. Para kay Marco, isa itong problema. Hindi siya handang maging ama, ngunit mas lalong hindi siya handang masira ang reputasyon ng kanyang pamilya. Mataas ang posisyon ng kanyang ama
at ang iskandalo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Kaya, nag-alok si Marco ng tanging solusyon, ang kasal. Nangarap si Alana na magagawa nilang malampasan ang lahat, na magbabago ang lahat para sa ikabubuti. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang linggo pagkatapos ng kasal, naging malinaw, hindi sa pag-ibig ikinasal si Marco. Malamig ang kanyang pakikitungo, iniiwasan ang usapan, at madalas wala sa bahay sa gabi. Nanatili ang kanyang buhay tulad ng dati. Maingay na barkada, mga party, at ibang kababaihan. Kapag sinubukan si Alana na kausapin siya, itinataboy lang siya ni Marco. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Nagpakasal ako para hindi ka mapahiya. Ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ang mga salitang ito ay sumugat sa kanyang puso. Mas lalo niyang naramdaman na siya ay iniwan at nag-iisa. At ang pinakamasakit na dagok ay ang eksena na hindi niya kailanman makakalimutan. Umuwi si Alana ng mas maaga kaysa karaniwan at naabutan niya si Marco sa kanilang sariling kama kasama ang ibang babae. Ang kanyang sigaw, desperasyon, at biglaang kirot sa tiyan ang naging simula ng mahabang buwan ng pagdurusa. At doon, sa unang pagkakataon, lubos niyang pinagsisihan ang kanyang naging desisyon. Ang araw ng kasal ay dapat na kanyang kapistahan, ngunit para kay Leo, ito ay naging paalam. Tahimik siyang dumating sa anino ng mga bisita, nakayuko, tila tumanda. Agad siyang napansin ni Alana. Kumirot ang kanyang puso. Halos hindi na siya makahinga. Bakit siya naririto? Upang pahirapan siya ng kanyang titig? Upang ipaalala kung sino ang kanyang ipinagkanulo? Ngunit hindi lumapit si Leo sa kanya. Sa halip, lumapit siya sa mga musikero. May sinabing maikli at kinuha ang mikropono. Agad na tumahimik ang mga boses sa bulwagan at biglang narinig ang kanyang boses. Malalim, malinaw, isang boses na hindi niya kailanman nakilala. Hindi lamang kanta ang kanyang kinanta, inihayag niya ang kanyang kaluluwa. Ang bawat linya ay tunog pagtatapat, isang sigaw ng sakit at pag-ibig ng sabay. Sa sandaling iyon, tumigil sa pagtawa ang mga bisita, maging si Marco ay natahimik. Lahat ay nakikinig, nabighani sa simpleng lalaki na hindi sineryoso ng sino man. Nakatitig si Alana sa kanya at naunawaan. Hindi lang ito basta musika. Ito ang kanyang huling pag-uusap sa kanya. At sa sandaling iyon, bigla siyang natauhan na wala sa kanya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Nang matapos ang kanta, ibinaba ni Leo ang mikropono at umalis. Hindi na hinintay ang palakpakan. Nasabi na niya ang lahat ng nais niyang sabihin. At si Alana ay naiwan kasama ang kanyang bagong asawa at isang walang laman na puso na hindi na kailanman mapupunan. Pagkatapos ng kasal, naging sunod-sunod na pagsubok ang buhay ni Alana. Mahirap ang kanyang pagbubuntis at si Marco ay hindi lamang hindi tumulong sa kanya kundi mas madalas pang nawawala sa bahay. Naiirita siya sa kanyang mga reklamo, sa kanyang mga luha, at sa kanyang mga pagtatangka na makuha muli ang kanyang atensyon. Malamig siyang nagsalita, tila isang estranghero. Ginawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin. Ngayon, mamuhay ka na ayon sa gusto mo. Ang bawat pag-alis ni Marco ay nagiiwan ng kawalan sa puso ni Alana. Ngunit isang araw, umuwi siya ng mas maaga sa inaasahan at nakita ang tuluyang nagwasak sa kanya. Magulo ang kanilang apartment. Nakakalat sa sahig ang mga gamit ng lalaki at babae. At sa kanyang kama, yakap ni Marco ang ibang babae. Ang tagpong ito ay nanatili sa kanyang alaala magpakailanman. Sa matinding gulat, sumigaw si Alana at nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Bumagsak siya sa sahig habang ang dalawa ay nagkakagulo sa takot sa silid. Dinala siya sa ospital kung saan niya ginugol ang mahabang araw, nakaharap sa dingding
Ayaw makita ang sino man. Isang beses lang dumalaw si Marco. Hindi dala ang mga bulaklak ni ang paghingi ng tawad. Sa kanyang mga kamay ay ang mga papeles ng diborsyo. Tirahan mo. Mas madali ito para sa ating dalawa, sabi niya ng tuyot. Pinirmahan ni Alana ang papeles at bumalik sa kanyang bayan. Ang naghihintay sa kanya ay mga alaala, pagsisisi, at ang pagnanais na mahanap si Leo upang kahit minsan ay makahingi ng tawad. Ngunit doon mismo siya naghihintay ang nakakagulat na balita. Pagkabalik sa kanyang bayan, namuhay si Alana nang may pag-asang makatagpo si Leo. Pangarap niyang humingi ng tawad, ipaliwanag na naparusahan na siya ng tadhana at handang magmakaawa para sa kapatawaran. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Nang dumating siya sa bahay ni Leo, ang kanyang ina ang nagbukas ng pinto. Sa mga mata nito ay napakaraming sakit at poot na halos hindi kayanin ni Alana ang titig na yon. Biglang sinabi ng babae, "Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, buhay pa sana ang anak ko." Ang mga salitang ito ay tumagos ng mas masakit kaysa sa isang kutsilyo. Tumakbo si Alana palabas ng bahay. Hindi alam kung saan pupunta. Doon, pinigilan siya ng isang kapitbahay. Nang marinig ang tanong tungkol kay Leo, umiling ang babae at sinabi ang nakakagulat na balita. Wala na siya. Namatay siya. Nabangga siya ng kotse sa araw ng iyong kasal. Hindi kinaya ni Alana ang dagok. Nabaliktad ang kanyang mundo. Nanghina ang kanyang mga paa at nawalan siya ng malay. Sa kanyang alaala ay nanatili ang kaisipan. Sa mismong araw na sinabi niya ang oo sa iba, si Leo ay lumisan ng tuluyan. Lumipas ang mga taon. Nagtapos siya ng kolehiyo, naging guro. Nagtrabaho siya kasama ang mga bata ng may pagmamahal at pag-aalaga na siyang labis na kulang sa kanyang sariling buhay. Ngunit para sa mga matatanda, siya ay sarado, tinataboy ang sino mang lalaki at tumatanggi sa pakikipagkaibigan. Sa likod niya, tinawag siya ng kanyang mga kasamahan na madre. Sa mga bata lamang siya nabubuhay, lalo na nang dumating sa kanyang klase ang isang batang lalaki na si Nico. Tahimik, payat, halatang mula sa mahirap na pamilya. At siya ang naging susi sa bagong kabanata ng kanyang kapalaran. Agad na namukod tangi si Nico sa iba pang mga estudyante. Maliit, payat, at nakasuot ng luma na damit, tila hindi siya napapansin ng kanyang mga kaklase. Ngunit ito ang pumukaw sa puso ni Alana. Ginawa niya siyang parang protege niya. Tinulungan siya sa kanyang mga aralin, pinrotektahan siya mula sa panunukso, at sinikap bigyan siya ng init na sa pakiramdam niya ay kulang sa bahay ng bata. Mula sa kanyang personal na record na laman niya, walang ina. Nakatira siya kasama ang kanyang ama. Laging malinis, maayos, ngunit nakikita ang kahirapan sa bawat detalye. Lumang sapatos, binagong kamiseta, barya para sa school snack. Madalas na naiisip ni Alana, gusto niyang makita ang ama nito, maintindihan kung paano nabubuhay si Nico at kung may maitutulong ba siya. Hindi kailanman dumalo ang ama sa mga meeting sa eskwela. Sa mga tanong, malabo ang sagot ng bata. May sakit siya. Lalo lang nitong pinalala ang kanyang pag-aalala. Isang Biyernes, pagkatapos ng klase, nagpasya siyang sumama kay Nico pauwi sa kanila. Ang daan ay patungo sa isang lumang dormitoryo malapit sa ospital. Ikinuwento ng bata na madalas doon pumupunta ang kanyang ama para sa mga iniksyon. Nang pumasok sila sa apartment, narinig ni Alana ang pag-ingit ng mga gulong at nakita ang isang lalaki sa wheelchair. Itinaas niya ang kanyang tingin at tumigil ang kanyang mundo. Sa harap niya ay si Leo, ang mismong Leo na inakala niyang patay na. Hindi kinaya ng puso ni Alana. Lumuhod siya, yumakap sa mga paa nito at humagulgol, paulit-ulit na sinasabi, "Buhay ka, buhay ka."
At si Nico, na walang naiintindihan, ay nakatingin sa kanya at sa kanyang ama at nanatiling tahimik. Ginugol nila ang gabi sa kusina, matagal na nag-uusap. Ikinuwento ni Leo ang lahat ng nangyari pagkatapos ng aksidente. Totoong nabangga siya ng kotse sa araw na iyon, ngunit nakaligtas siya. Ilang buwan sa koma, masakit na paggamot, at walang katapusang operasyon. Ang taong nagmamaneho ay mayaman at nagbayad para sa kanyang pagpapagaling, kung hindi ay wala siyang pag-asa. Ngunit hindi na ibalik ng buo ang kanyang kalusugan. Nanatili siyang nakasakay sa wheelchair. Nalaman din na halos aksidenteng dumating si Nico, isang batang nurse na inakala na mayaman si Leo ang nag-alaga sa kanya habang siya ay nagpapagaling. Nang magbuntis ito, nalaman niyang wala siyang pera o ari-arian. Ayaw ng babae na palakihin ang bata at umalis. Iniwan ang sanggol sa ama. Mula noon, si Leo ang mag-isang nagpalaki sa kanyang anak. Lumipat sa murang tirahan malapit sa ospital at nabuhay para kay Nico. Nakikinig si Alana sa kanya. Pinipisil ang kanyang mga kamay. Hindi mapigilan ang pagluha. Inamin niya na sa loob ng maraming taon ay inakala niyang patay na ito. Sinabi raw sa kanya ng mga kamag-anak nito. Sinisisi ka nila sa aking naging problema, sabi ni Leo ng mahinahon. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Hinawakan niya ang kamay nito at bumulong. Ako ang may kasalanan, ngunit kung papayagan mo, aayusin ko ang lahat. Mananatili ako sa tabi mo. Sa kanyang boses ay may napakaraming sakit at determinasyon, kaya't tumango lamang si Leo at idinampi ang palad nito sa kanyang mga labi. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong kwento. Tila nabuhay si Alana, tumatawa, gumagawa ng plano at muling nangarap. Ipinaglaban niya ang pagpapagaling ni Leo, bumiyahe sa Maynila upang kumonsulta sa mga doktor at nagbukas ng account sa pangalan nito. At pagkalipas ng ilang taon, magkasama silang naglalakad. Siya, bahagyang pilay, si Nico, isang masayahing binatilyo, at si Alana na may stroller, kung saan natutulog ang kanilang munting anak na babae. Ang pinaka hindi inaasahang pagbabago, buhay si Leo sa lahat ng panahong iyon. Malupit silang pinaghiwalay ng tadhana, ngunit binigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Si Alana ang nag-alaga sa kanya at kay Nico. Muli, natutunan nilang maging isang pamilya. Pagkalipas ng 3 taon, magkasama na silang naglalakad. Si Leo, bahagyang pilay, hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa tabi niya si Alana at sa harapan nila, ang stroller na may kanilang anak na babae. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwento na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may pag-asa pa rin para sa liwanag. Ang mahalaga, huwag itong palampasin. Kung nagustuhan mo ang kwento, mangyaring mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at magbigay ng iyong komento. Mahalaga ito para sa amin. At sa tingin mo, posible bang patawarin ang pagtataksil at magsimulang muli